Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng. Ang aking asawa ay isang hacker. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Ang aking asawa ay isang hacker. Kabanata 51. Walang kabuluhan ang ekspresyon ni Ashley. Sa pagtulak pa lamang ni Nicole, naramdaman na niya na nagkapira-piraso ang kanyang gulugod. Ngunit ang nakakakilabot para sa kanya ay ang mga mata ni Nicole nang nakatitig ito sa kanya. Parang papatayin siya ni Nicole kapag sinubukan niyang magpatuloy sa pakikipaglaban. P** sa off. Pinunasan ni Nicole ang kanyang mga kamay at itinapon ang tissue paper sa trash can. Ang mga babaeng nabugbog ay hindi nang ahas na labanan si Nicole, kaya agad silang tumakbo para tulungang makatayo si Ashley. Will, aalis na. Ang mga babae ay tumingin kay Nicole na may takot at takot. Palagi silang bully, kaya hindi nila akalain na darating ang araw na magpapakita sila sa isang tao ng ganoong nakakatakot na ekspresyon. Tinulungan ng mga babae si Ashley na makatayo at isinandal ang kanilang mga likod sa dingding habang papalabas sila ng Class B. Bago sila umalis, naglakas loob si Ashley at nagsabi ng isang bagay na masakit, Nicole. Hindi pa ito tapos. Kapag bumalik si Harvey at nabalitaan ang ginawa mo kay Snow, hindi kanya hahayaang mag-slide. Maghintay lang at tingnan. Pagkatapos niyang magsalita ay agad siyang tumakbo palayo kasama ang kanyang mga kaibigan. Walang pakialam si Nicole sa mga banta nila. Pinunasan niya lang ang dumi sa mesa niya at kinuha ang medical book. Umupo siya at nagpatuloy sa pagbabasa. Ang lahat ng mga estudyante ay bumalik sa kanilang mga upuan na may takot sa puso. Hindi man lang sila naglakas loob na huminga ng malakas. Pati ang bangis na si Ashley natalo kay Nicole. Nag-uusap kami ng smack tungkol kay Nicole nitong mga nakaraang araw. Mabubugbog din ba kami? Ang mga estudyante sa klase ay nag-aalala para sa kanilang sarili, kaya ang klase ay tumahimik tulad ng libingan. Nakita ni Jack ang natigilan nilang ekspresyon at bahagya siyang napangiti. Hindi pa nila nakita kung gaano kabayanihan si Nicole nang bugbugin niya ang mahigit 10 tao, at natatakot na sila sa kanya ngayon. Isang kamay lang ang ginamit ni Nicole para hawakan ang mga babaeng iyon, ito ay wala. Gayunpaman, hiniling nilang lahat. Biglang natigilan si Jack nang maisip niya ito. Ano bang napasok sa kanya? Bakit niya ipinagtanggol si Nicole? Tumingin siya sa direksyon ni Nicole na may masalimuot na puso. Noon pa man ay mababa ang tingin niya sa mga taga-bukid, pero iba talaga si Nicole sa kanila. Kahit malamig siya, hindi siya mukhang mahirap pakisamahan. Nakita pa niya kung gaano siya kabait kina Lulo at Bradley, at napakahusay niya. Maging si Gary ay hindi niya talaga kalaban, at ang kanyang pag-aaral ay hindi kasing sama ng inaakala niya. Tsaka tumingin si Jack kay Nicole na nakapatong ang baba sa kamay niya habang nagbabasa. Nakasuot siya ng simpleng puting t-shirt, at ang kanyang itim na buhok ay lalong nagpapatingkad sa kanyang maningning at magandang mukha. Bahagyang duling ang kanyang bahagyang nakataas na fox eyes. Ang sikat ng araw ay sumikat sa kanya sa pamamagitan ng bintana, natutunaw ang malamig na aura sa kanyang paligid, na naging sanhi ng kanyang hitsura na napakalayo na tila siya ay isang painting. Hindi niya maiwasang mapawaw ulit dahil ang ganda talaga ni Nicole. Kahit na ang kanyang mga tampok ay katulad ni Snow at Rain, ang kanyang mga tampok ay mas matalas kaysa sa kanila. Ang kanyang mukha ay mas maliit, ang kanyang mga pilik mata ay mas masigla, at ang kanyang ilong ay mas matangos. Siya ay tumingin maganda sa bawat anggulo, at ang kanyang figure ay wala sa mundo. Kung kailangan niyang i-rate siya sa sukat na 1 hanggang 10, tiyak na magiging solid 10 siya. Ang isang taong tulad niya ay ganap na naiiba sa isang tao mula sa kanayunan. Tinitigan ni Jack si Nicole, at biglang sinipa ni Gary ang upuan niya mula sa likod. Hindi napigilan ni Gary ang kanyang lakas, kaya muntik nang mahulog si Jack sa sipa na iyon. Bumalik siya para tingnan si Gary, na walang ekspresyong tumingin sa kanya. Agad namang napaatras si Jack. Anong meron, Gary? Gary responded nonchalantly, nothing much. Nangangati lang ang binti ko. Tumawa ng malakas si Wayne sa tabi nila. Alam ni Jack na masama ang loob ni Gary sa kanya, pero alam niyang wala siyang ginawa na ikagagalit ni Gary sa mga araw na ito, kaya bakit biglang kumilos si Gary? Napalunok si Wayne sa tabi nila at sabi niya, sa nakikita ko, malamang dahil hindi mo hinayaang bugbugin ni Gary si Cain noong nakaraan. Si Nicole ang nag-spotlight sa huli, kaya hanggang ngayon may sama ng loob si Gary sa iyo. Kabanata 52. Nang makitang nakatingin si Gary, tumigil si Wayne sa pagsasalita. Nagtataka namang tumingin si Jack sa dalawang tao. Sa sandaling iyon, tumunog ang bell ng paaralan, at pumasok si Ms. Emerson upang maghanda para sa klase. Napakamot ng ulo si Jack at binuksan ang aklat-aralin, ngunit hindi sinasadyang dumako ang mga mata niya kay Nicole. May bewang siyang putakti. Bang! Anong ginagawa mo, Gary?
Lumingon ang buong klase at nakitang bumagsak si Jack sa lupa kasama ang kanyang upuan. He was rubbing his foot indecently, lukong confused at Gary. Si Gary naman ay dahan-daang binawi ang paa at matamang tumingin kay Ms. Emerson. Nang marinig ang tanong ni Jack, mahina niyang sinabi, "Oh, nadulas ang paa ko sa pagkakataong ito." Pinaghihinalaang tumingin si Ms. Emerson sa dalawa mula sa podium. Pagkatapos ay hiniling niya kay Jack na ibalik ang upuan bago ipagpatuloy ang aralin. Sa pagkakataong ito, natutunan ni Jack ang kanyang leksyon, napatigil siya sa pagtingin kay Nicole ngunit tinitigan niya ang laylayan ng palda ni Ms. Emerson at hindi na muling sinipa. Pagkatapos ng klase, pinagtawanan siya ni Wayne dahil sa pagtitig niya kay Ms. Emerson. Tiningnan siya ni Jack ng mariin. "You know nothing." Hindi niya dapat titigan si Nicole, kung hindi, masisipa siya. Kaya naisip niya na maaari rin siyang tumutok kay Ms. Emerson. Habang tumatagal ang titig nito sa kanya, mas nagiging payapa ang nararamdaman niya. Pagkatapos ng klase, dahan-daang inayos ni Nicole ang kanyang mga gamit. Akala ni Lulo ay babalik na si Nicole sa kanyang dorm at gustong sumama sa kanya, ngunit pupunta si Nicole sa kafe. Napakaraming mata sa dormitoryo. Minabuti niyang umupo sa kafe at magtrabaho sa kanyang misyon mula roon. Dahil iyon ang nangyari, wala nang sinabi pa si Lulo. Nag-iisang naglalakad si Nicole sa kalye at napansin niyang laging may nakakainis at mapangasar na mga titig mula sa iba. Tumaas ang isang kilay ni Nicole, alam niyang dahil iyon kay Snow. Kaya hindi na siya nag-abalang sumagot sa kanila. Pagdating sa kafe, kumusta si Nicole sa staff at umupo sa usual spot niya. Ito ay ang kanyang profesional na ugali upang mahanap ang pinakaligtas na lugar saan man siya pumunta. Ang sulok ay mahusay na naiilawan ngunit hindi direktang nakaharap sa bintana. Mayroon ding makapal na partition na naghihiwalay sa kanyang mesa mula sa mga katabi, ngunit hindi ito nakaapekto sa kanyang line of sight upang pagmasdan ang kanyang paligid. Bukod dito, hindi kalayuan sa likuran niya, may rutang pagtakas kung saan siya makakatakas sakaling may mangyari. Umupo si Nicole at inilabas ang kanyang computer, na inilagay niya sa bag kaninang umaga. Ang mga tao mula sa lahat ng antas ng pamumuhay ay nag-i-online, ginagawa ang kanilang mga bagay sa kafe. Kaya ito ay isang perpektong lugar para sa mga hacker upang maisigawa ang kanilang mga online na aktibidad. Unang nag-login si Nicole sa kanyang account. Hindi online si Spectre, kaya nag-iwan siya ng mensahe, na nagsasabi sa kanya na ligtas siya bago mag-offline. Pagkatapos ay nag-login siya sa kanyang bagong account, handang tingnan ang progreso ng $10 milyong misyon na kanyang tinanggap. Narinig ng lahat ng hacker sa The Hunters ang tungkol kay Lucifer. Ito ay isang pangit na trabaho, na pinaniniwalaan niyang siya lamang ang taong handang kunin. Kung gusto ng kabilang partido na maghukay pa, tiyak na bibigyan niya ng pansin ang kanyang backup account. Pero makalipas ang 5 minuto, nakatitig pa rin si Nicole sa isang walang laman na chat box. Kumunat ang noo niya. Ang tao sa kabilang panig ay tila mas tuso at maingat kaysa sa inaakala niya. Hindi maiwasan ni Nicole na magtaka kung nagkamali ba siya sa isang lugar at natakot sila. Nasa isang pulong si Max sa Johnson Group nang makarinig siya ng notification sa kanyang mobile phone. Automatikong ipinakita ng system ang isang IP address, na siyang lokasyon ni Lucifer, na may sapat na katapangan na gumamit ng proxy account upang tumanggap ng mga trabaho. Kabanata 53. Sinenyasan ni Max na ipagpaliban ang meeting at inilabas ang kanyang phone at sinilip ito. Nakumpirma na ang mensahe ang eksaktong kailangan ni Jared, agad siyang lumabas ng conference room at tumawag sa telepono. Mr. Johnston, ako ito. Online na ulit ang proxy account ni Lucifer. Nakakuyom ang mga kamay ni Jared sa manibela habang hinahampas niya ang preno. Huminto ang kanyang sasakyan nang tumili ng malakas ang mga gulong bilang pagtutol. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at nagtanong, saan ang lokasyon? Natigilan si Max nang buksan niya ang mga detalyadong coordinate. Paano ito posible? Kumunat ang noo ni Jared. Anong mali? Nasa harap ito ng Royal Creek Institute, sa kafe mo. Ano? Nagulat si Jared. Hindi niya inaasahan na ang taong kanina pa niya sinusubukang tonton ay nasa kanyang kafe na ngayon. Naghanap siya ng mataas at mababa, para lamang makita ang target ay nasa lugar na hindi niya inaasahan. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha na may malahunter na tingin sa kanyang mga mata. Nagsagawa siya ng matalim na U-turn at nagmaneho patungo sa Royal Creek Institute habang naglalabas ng utos. Max, hilingin sa staff na bantayan ang lahat at huwag hayaang umalis ang sinuman hanggang sa dumating ako. Alam ni Max kung gaano katagal hinahanap ng kanyang amo ang target na ito. Agad niyang ginawa ang sinabi. Mukhang seryoso si Jared. Nagmaneho siya sa pinakamabilis na posibleng bilis at nakarating sa harap ng Royal Creek Institute, pagkatapos ay inihagis niya ang susi ng kotse sa hinete at humakbang papasok sa kanyang kafe.
Nang makitang papasok si Jared, mabilis na sinabi ng kanyang mga tauhan, inutusan tayo ni Max. Nag-aayos kami ng isang espesyal na kaganapan, at walang aalis. Tumango si Jared. Napatingin siya sa mga tao sa kafe, at biglang bumagsak ang mga mata niya sa lugar kung saan karaniwang nakaupo si Nicole. May isang tasa pa ng kape sa mesa. Nauna na ba si Miss Riddle? Sinundan siya ng tingin ng isang staff at nakangiting tumango. Oo, pero umalis siya bago tumawag si Max. Hinahanap mo ba siya? Lumalim ang tingin ni Jared sa narinig. Ngunit dahil hindi tumugma ang oras, hindi siya naghinala kay Nicole. Tinitigan niya ang mga tao sa kafe, sinusubukang malaman kung sino ang kainahinala sa lalong madaling panahon. Ang kafe ay nasa isang madiskarteng lokasyon, at ito ay sa peak hours na may isang dosenang tao na nag-o-online sa kanilang mga laptop. Maaaring matukoy ng program na isinulat niya ang mga coordinate, ngunit dahil napakaraming koneksyon sa Wi-Fi network ng kafe, walang paraan upang malaman kung aling computer iyon. Isang malamig na ngiti ang pinakawala ni Jared sa pag-iisip na maaaring kasama si Lucifer sa mga taong ito. Siguradong mahuhuli siya. Alamin kung ano ang nasa kanilang mga computer sa loob ng 10 minuto. Kung si Lucifer iyon, tiyak na mayroon siyang software sa pag-hack sa kanyang computer. Ang mga staff sa cafe niya ay mga elites na nag-disguise bilang waitstaff. Kaya ang pag-hack ng computer ay isang piraso ng cake para sa kanila. Ang isang waiter sa counter ay agad na kumilos, ang kanyang mga daliri ay nag-type sa keyboard ng mabilis habang nagsimula siyang maghanap at mag-screen. Maya-maya, sabi ng waiter na may seryosong tingin. Mr. Johnston, mga ordinaryong estudyante lang sila. Wala akong nakitang kainahinala sa kanilang mga computer. Paano magiging ganoon? Ipinadala na sa kanya ni Max ang mga coordinate. Imposibleng magkamali. Kabanata 54. Saglit na nag-isip si Jared at saka inikat ang computer sa kanya. Ngunit pagkatapos suriin ang computer ng lahat, wala siyang nakitang kainahinala. Talagang wala si Lucifer sa mga taong ito. Kaya, saan siya pupunta? Ang mga coordinate ay hindi maaaring magkamali. Suriin ang surveillance camera at alamin ang mga pumunta sa cafe at gumamit ng computer ngayon. Naikuyom ni Jared ang kanyang mga kamao, kinasusuklaman ang sarili dahil huli na ang pagdating. Isang hakbang na lamang niya mula sa paghuli sa mailap na si Lucifer. Nakuha mo, Mr. Johnston. Mabilis na ginamit ng waiter ang kanyang in-ear device sa radyo sa iba, at naging abala ang lahat. Sa oras na ito, pabalik na si Nicole sa dormitoryo. Dahil wala siyang nakuhang sagot, malamang na pinaghihinalaan siya ng kabilang panig. Kaya mabilis niyang tinanggal ang proxy account at sabay-sabay na umalis sa kafe. Simula nang umalis siya sa pamilyang Riddle, naghinala na siya na ang kabilang panig ay gagawa ng parehong trick para mahanap ang kanyang mga coordinate. Kaya nagdagdag siya ng bagong program sa pangalawang firewall ng kanyang computer upang pabagalin ang kabilang partido sa pagsubaybay sa kanyang mga coordinate. Ibig sabihin, kahit na natagpuan ng kabilang partido ang kanyang mga coordinate, sa oras na dumating sila, matagal na siyang wala. Halos imposibleng mahuli siya sa pamamagitan lamang ng pagsubaybay sa kanyang mga coordinate. Maya-maya ay bumalik na si Nicole sa dorm. Ginagawa ni Lulo ang exam paper na binigay ni Nicole sa kanya kahapon. Wala si June. Nang bumalik si Nicole, bigong sinabi ni Lulo sa kanya, "Good to see you back, Nicole. Maaari mo ba akong turuan kung paano lutisin ang equation na ito? Sa bawat oras na nararamdaman kong malapit ko na itong lutisin, lumalabas na hindi tama. Malapit na akong mabaliw." Nang makita ang kanyang pagkadismaya, nagtaas ng kilay si Nicole at kinuha ang test paper. Ang equation na ito ay nakakalito. Hindi ito malutas ni Lulo dahil hindi niya naintindihan ang tanong. Itinuro ni Nicole sa kanya ang problema. Nagkaroon ng light bulb moment si Lulo at mabilis na naglabas ng papel at nagsimulang magkalkula. Nakuha niya ang sagot sa loob lamang ng ilang minuto. Tumingin siya kay Nicole ng masama. "Nicole, ang galing mo." Walang sinabi si Nicole bagkus ay binigyan lang siya ng mababang tingin. Bumagsak si Lulo sa kama, tumatawa. Matapos makasama si Nicole, nalaman ni Lulo na si Nicole ay talagang isang kahangahangang tao. Maaaring siya ay mukhang malayo ngunit mas mahusay kaysa sa maraming dalawang mukha na tao, novel drama. Tumangala siya kay Nicole at sinabing, "Sigurado akong hinding-hindi mo mabubuli si Snow. Baka may nagkamali." Napatingin si Nicole kay Lulo na may pagtataka. Tutal, lahat ng boses online ay tinutuligsa siya. Hindi niya inaasahan na handang maniwala si Lulo sa kanya, at iyon ay nakakataba ng puso. "Salamat," sabi niya na may matamis na ngiti. Bagamat wala siyang pakialam sa mga taong naninira sa kanya, hindi niya tatanggihan ang kabaitan ni Lulo. Kahit paano ay naantig si Lulo nang magpasalamat si Nicole sa kanya. Kinuyam niya ang kanyang kamao at sinabing, "Huwag mo nang banggitin.
Lahat tayo ay magkaibigan, at ang magkaibigan ay may tiwala sa isa't isa. Sa iyong mga kakayahan sa pagtatanggol, si Snow ay dapat na nakahiga sa ospital kung sakaling binubuli mo siya. In short, hahanap ako ng paraan para patunayan na inosente ka. Sa pamamagitan nito, binuksan niya ang computer, nag-login sa forum, at naghanda na buwagin ang mga kasinungalingang bumubulusok kay Nicole. Hindi napigilan ni Nicole na matawa nang makita ang masungit nitong hitsura. Akmang tatanggihan na niya ang kabaitan ni Lulo, biglang nag-vibrate ang telepono sa kanyang bulsa. Naging malungkot ang ekspresyon niya. Kinuha niya ang cellphone niya at tinignan, anonymous message iyon. Paano ka makakatanggap ng tawag mula kay Carl? Hindi ako makapaniwala na kasing tanga mo siya. Hinala ko ngayon na natuntun ka. Dadalhin ko si Carl sa isang ligtas na lugar. Dapat nating panatilihin ang ating pakikipag-ugnayan sa pinakamababa sa ngayon. Kabanata 55. Nai-imagine ni Nicole ang galit na mukha ni Zane Spears sa kabilang side ng monitor screen. Naawa siya. Masyado siyang balisa at hindi na dapat sinagot ang telepono. Pero gusto lang talaga niyang makasigurado na ligtas si Carl at hindi na masyadong inisip iyon ng mga oras na iyon. Sa pag-iisip nito, mahinang bumantong hininga si Nicole, na may pambihirang pakiramdam ng kawalan ng kakayahan sa kanyang mukha. Muling tumunog ang telepono sa kanyang kamay. Sa pagkakataong ito, ipinakita sa screen na ito ay isang tawag mula kay Samuel. Hindi inaasahan ni Nicole na tatawag si Samuel. Pinindot niya ang answer button, inilagay ang telepono sa kanyang tainga, at narinig ang masiglang boses ni Samuel sa kabilang dulo ng telepono. May oras ka ba, Nicole? Pupunta kami ni Spencer para sunduin ka at sabay kaming maghapunan. Walang klase si Nicole sa hapon, at wala rin siyang planong pumunta sa panggabing self-study class. Kaya, pagkatapos mag-isip tungkol dito, sumagot siya, libre ako pagkatapos. Hintayin mo ako sa gate ng school. Lalabas ako para makipagkita sa inyo ngayon. Maraming tagahanga sina Spencer at Samuel. Mahihirapan silang sunduin siya sa dormitoryo niya. Pagkatapos ibaba ang tawag, nagpalit si Nicole, binigyan si Lulo ng ulo, at umalis. Busy pa rin si Lulo sa online at winagayway lang ang kamay para kilalanin si Nicole nang marinig ang boses ni Nicole. Sumulyap si Nicole sa computer na nasa harapan niya at nakita ang siksik at nakasisilaw na pulang font sa screen. Balutin mo ito at magpahinga. Dadalan kita ng pagkain pagbalik ko. Okay. Hindi man lang nagangat ng tingin si Lulo. Bumaba si Nicole. Wala siyang masyadong magagawa. Sa katunayan, wala siyang pakialam sa mga sinasabi ng mga tao tungkol sa kanya online. Kung hindi, nahack niya ang online forum ng paaralan. At binura lahat ng nakalagay dito. Kaya lang hindi siya nag-abalang gawin iyon. Sa gate ng school, kitang-kita ni Nicole mula sa malayo si Samuel na kumakaway sa kanya. Sa paghusga sa hugis ng kanyang bibig, tiyak na tinatawag niya itong mabilis na pumunta. Samantala, si Spencer naman ay nakatayo medyo malayo kay Samuel, nakatingin sa kanya ng masama. Napangiti si Nicole. Nang makalapit na siya ay nadatnan niyang dumating din si Nora na masama ang tingin sa kanya. 2 araw nang lumipat si Nora sa campus at kakaunti ang oras sa kanyang mga kapatid. Iyon ang dahilan kung bakit niya pinaalis sina Samuel at Spencer. Hindi niya inaasahan na tatawagan nila si Nicole. Nainis siya nang makitang nakangisi ang dalawa niyang kapatid nang lumabas si Nicole. Hindi mapigilan ni Nicole ang mapangiti nang makita ang pagmumukha ni Nora. Lumapit din siya sa tabi ni Samuel at sadyang ngumiti sa kanya. Saan tayo pupunta, Samuel? Napakatamis ng kanyang ngiti na ikinagulat ni Samuel. Saan tayo pupunta? Napatingin si Samuel kay Spencer na parang wala sa sarili si Samuel. Di ba sabi mo tatanungin mo si Nicole kung saan niya gustong pumunta? Bakit ako nakatingin? Baka sa mukha ni Spencer ang pagtataka. Ngayon, lalo pang nagselos si Nora. Samuel, Spencer, gusto kong kumain ng pasta. Gusto kong kumain ng inihaw na isda. Nagtataka ako kung mayroong anumang restaurant na nagbebenta ng inihaw na isda sa malapit. Naputo lang sasabihin ni Nicole bago natapos ni Nora ang kanyang pangungusap. Wala naman malapit sa school, pero alam kong may nagbebenta ng masarap na inihaw na isda sa ibang lugar. Mag-taxi tayo dyan, agad na sabi ni Samuel. Si Samuel ay palaging napakabuti sa kanya. Hindi inaasahan ni Nora na hindi siya papansinin. Maaari lamang siyang magpanggap na naagrabyado. Kaka-rating lang ni Nicole sa school. Dapat unahin siya. Oo, ang bait ni Nora. Tumanggo si Samuel. Napawi ang ngiti ni Nora. Gusto niyang magbago ang isip ni na Samuel at Spencer at sa kanila. Itong mga tanggang kapatid niyang ito ay nag-iitso sa sinabi niya. Alam ni Spencer na masama ang loob ni Nora, at sinabi niya, magkakaroon tayo ng pasta sa susunod. Okay, kung ganoon. Napakagatlabi si Nora at tanging natiis. Sumakay sila ng taxi. Masyadong masikip kung lahat sila ay pumasok sa backseat.
Kaya gusto ni Nora na umupo sa front passenger seat. Nauna siyang umupo, ngunit mas mabilis pa si Samuel kaysa sa kanya at binuksan niya ang pinto ng sasakyan sa harapan. Nicole, ikaw muna. Tumayo si Nora, hindi sigurado kung ano ang gagawin. Hindi niya akalain na ang huling tao sa pamilya na naging mabuti sa kanya ay si Nicole na lang ang nasa paningin niya. Wala na siya sa puso niya. Salamat, Samuel. Napansin ni Nicole ang ekspresyon ni Nora ngunit wala siyang pakialam. Sabay pasok niya sa front passenger seat. Saka lang naupo ang magkapatid sa backseat. Napatingin si Nora sa maliit na puwang na natitira sa upuan sa likuran, mukhang galit ang mukha nito. Anong problema, Nora? Sumakay ka na sa kotse. Nagugutom na ako, nag-aalalang udyok ni Samuel. Sa puntong ito, nawala ang huling pagmamahal ni Nora kay Samuel. Si Samuel ay mabuti sa kanya, ngunit ang kanyang utak ay walang silbi sa kanya. Nakagat niya ang labi niya at naiipit lang ang sarili sa backseat. Sikip sa likod na halos hindi niya maisara ang pinto ng sasakyan. Matapos halos isara ang pinto ng kotse, pumunta sila sa pinakasikat na grilled fish restaurant ng San Joto. Puno ng mga customer ang restaurant. Hindi sila makapasok ng walang reserbasyon. Kinuha ni Spencer ang kanyang telepono at tumawag, at pagkatapos ay pinapasok sila sa isang VIP elevator para umakyat sa itaas. Nakaupo sila sa VIP table, kasama si Nicole na nakaupo sa tabi ng bintana at nakatingin sa kalahati ng cityscape ng San Joto. Gusto lang niyang kumain ng simpleng inihaw na isda, hindi inaasahan na dadalhin siya nina Spencer at Samuel sa ganoong karangyang restaurant. Nagulat din si Nora, hindi inaasahan na dadalhin ni Spencer at Samuel si Nicole sa ganoon kamahal na lugar. Ang dalawang lalaki ay may limitadong baon bawat buwan, kaya noong imbitahan siya ni Samuel na maghapunan noong nakaraang pagkakataon, kadalasan ay kumakain sila sa hindi masyadong mahal na lugar. Nagseselos talaga si Nora this time dahil nagtilamsik sila kay Nicole. Pagkaupo, hindi napigilan ni Nora na sabihin, Samuel, Spencer, marami ba kayong baon ngayong buwan? Gusto lang ni Nicole kumain ng inihaw na isda. Okay lang ba talagang pumunta sa ganito kamahal na restaurant? Kabanata 56. Mabilis na tiningnan ni Spencer si Nora at Bamulong dahil mahilig si Nicole ng inihaw na isda, naisipan na lang naming dalhin siya sa pinakamagandang lugar na makakainan. Naririnig din ito ni Nicole kahit hindi malakas ang boses niya. Hindi niya inaasahan na ganoon kaganda ang pakikitungo ng dalawang kapatid na ito sa kanya. Nakakataba ng puso ang kanilang aksyon. Mabagal siyang uminit, ngunit unti-unti niyang tinanggap ang kanilang kabaitan. Salamat, Samuel, Spencer. Ibibigay sa akin ang pagkain na ito. Siya ang gustong kumain ng inihaw na isda, kung tutuusin. Hindi. Agad namang umayos ng likod si Samuel. Paano natin hihilingin sa nakababatang kapatid natin na bayaran ito? Ang trabaho mo ngayon ay kumain. Ito ay nasa akin. Dahil ito ang kaso, maraming salamat. Hindi napigilan ni Nicole ang mapangiti. Hindi niya kayang tanggihan ang kabaitan ng dalawa niyang kapatid, anuman ang mangyari. Sobrang mahal dito. Hindi mo yata kayang bayaran, Nicole, panunuyan ni Nora. Huwag kang mag-alala, Nora. Nandito ang mga kapatid ko. Napangiti si Nicole. Hindi na siya nag-abala pang kausapin si Nora, sinaktan niya ito kung saan ito mas masakit. Nagbago ang ekspresyon ni Nora. Ang atensyon ng kanyang kapatid ang higit niyang pinapahalagahan. Ngunit ngayon ay inalis na ni Nicole ang lahat ng iyon. Hindi mailarawan ni Nora kung gaano siya kalungkot. Tumingin siya kay Nicole, at unti-unting nagdilim ang tingin niya. Habang naghihintay ng may hain na pagkain, ngumiti si Samuel kay Nicole. Nabalitaan namin ni Spencer na kukunin mo ang mga pagsusulit sa Olympiad. Kaya nagpa siya kaming imbitahan ka sa isang masarap na pagkain bilang pampatibay loob. Nang marinig ni Nora na sumasali si Nicole sa Maths Olympiad, hindi niya maiwasang magtanong, gusto mo bang sumali sa Maths Olympiad? Ito ay isang mahirap na kompetisyon. Tama ba ang iyong mga resulta? Ang kanilang klase Class A ay may ilang napiling nangungunang mag-aaral na sumali sa pagsusulit. Maging si Nora mismo ay hindi nabigyan ng pagkakataon. Ngunit isang babaeng taga-bayan na tulad ni Nicole ang nakikibahagi. Alam ba niya kung ano ang Maths Olympiad noong nag-sign up siya para dito? Ito ay hindi kapanipaniwala. Hindi nakuha ni Samuel ang panunuyan ni Nora. Ipinagmamalaki niyang itinaas ang kanyang ulo at sinabing, bakit hindi? Huwag kalimutan na ang aking kapatid na babae ay anak ng pamilya Riddle, sapat na upang makilahok sa pagsusulit sa Maths Olympiad. Habang nag-uusap sila, naghain ng pagkain ang waiter sa mesa. Habang nagsasalita si Samuel, nag-isip si Spencer na kumuha ng hiwa ng inihaw na isda kay Nicole. Subukan mo. Ang sarap ng part na ito. Salamat, Spencer. Si Nicole ay hindi kailanman tinatrito ng ganoon kaasikaso. Kinuha niya ang plato at nakaramdam siya ng pagkahilo. Nakita ni Nora na ang pagtrato sa kanya noon ay naibigay na kay Nicole.
Tiningnan siya ng magkapatid na lalaki ngunit hindi siya binigyan ng parehong pagtrato na parang nag-aalala sila. Kanilang relasyon. Sumabog ang selo sa loob ni Nora. Nais niyang ibagsak na lang ang kanyang mga kubyerto sa mesa at umalis. Pero may nakita siyang pumasok. Hindi ba siya mula sa pamilya Holmes? Hindi pumasok si Nora sa Class B, ngunit narinig niya ang tungkol sa nangyari sa umaga. Hindi niya inaasahan na makikita niya ang kaibigan ni Snow habang kumakain dito. Mukhang nasa tabi niya ang Diyos. Sa isiping ito, tinawag niya si Nicole. Masarap din ang ulam na ito. Subukan ito. Sure enough, matagumpay na nakuha ng boses niya ang atensyon ni Ashley na mukhang gulat na gulat. Nakahinga lang siya ng maluwag nang makita niyang hindi nakatingin sa kanya si Nicole. Nakita siya ng kanyang mga magulang na masama ang loob at dinala siya sa hapunan. Hindi niya inaasahan na makikita niya rito si Nicole. What a small world. Nang gusto niyang umalis, nagulat siya nang makita niya sina Samuel at Spencer. Nagtataka siya kung bakit ang isang babaeng probinsyano na tulad ni Nicole ay kayang kumain sa ganoong lugar. Hindi lang iyon, pinalibutan si Nicole ng dalawang sikat na kambal na gwapong lalaki. Natulala ang panunood nilang dalawa na umaasikaso kay Nicole, tinatrato siyang parang prinsesa. Bumalatay ang selos at galit sa mga mata ni Ashley. Ang kalapiting mababa ang lipad na ito ay hindi lamang matagumpay na naakit si Austin kundi pati na rin ang dalawang gwapong lalaki mula sa music class at basketball team. Nang mapanood si Samuel nang umiti kay Nicole, kumbinsido si Ashley na inaakit ni Nicole ang dalawang lalaki. Ang isang transfer student ay sinasamantala ang kanyang kagandahan upang kumilos ng naaangkop. Siya ay talagang walang kahihiyan. Nanlumo si Ashley nang maisip ang ginawa sa kanya ni Nicole noong umaga. Habang naghihintay na iparada ng kanyang mga magulang ang sasakyan, kinuha niya ang kanyang mobile phone at nakakita ng isang anggulo para kunan ng larawan sina Spencer at Samuel na nakikipag-cozy kay Nicole at pagkatapos ay ipinost ito sa forum ng paaralan. Nang maramdamang may nakatingin sa kanya, lumingon si Nicole sa likod at, sigurado, nakita niya si Ashley na parang may nagawang mali at mabilis na iniligpit ang telepono, nagkunwaring hindi nakita si Nicole at nagmamadaling umalis. Pero nanatiling nakatitig sa kanya si Nicole. Ang kanyang mga taon ng karanasan ay nagsabi sa kanya na si Ashley ay dapat na kumuha ng litrato. Samuel, Spencer, pasensya na po. Pupunta ako sa ladies room saglit. Okay. Pumayag naman si Samuel nang hindi man lang nag-iisip. Tumayo si Nicole at naglakad sa direksyon kung saan nawala si Ashley. Umalis sa VIP area na may mga floor-to-ceiling window, dumaan si Nicole sa isang glass corridor at pumunta sa ordinaryong dining area. Nang makitang nakaupo na si Ashley kasama ang kanyang mga magulang, lumapit si Nicole na may malamig na tingin sa kanyang mga mata. Walang kamalay-malay na darating si Nicole, nakatingin si Ashley sa kanyang telepono, nagbabasa ng novel drama. Mga komento ng larawan, na lahat ay pinaghihinalaang si Nicole ay nangaakit sa mga gwapong lalaki at hindi naaangkop ang pag-uugali. Nadama ni Ashley ang tagumpay sa pagbabasa ng mga komentong iyon, ipinagmamalaki ang kanyang mga kasanayan sa pagkuha ng litrato. Kinuha niya ang litrato sa paraang kahit sinong tumingin dito ay tiyak na mararamdaman nila na nanliligaw si Nicole sa mga lalaki. Nakaramdam siya ng panlalamig sa kanyang leeg, hindi niya namamalayan na tumangala siya at napag-alaman na si Nicole ay dumating sa kanyang harapan nang hindi niya alam at seryosong nakatingin sa kanya. Kabanata 57. Ibigay mo. Nanlamig at nakakatakot ang mga mata ni Nicole. Kaya niyang tiisin ang iba na nagtatarget sa kanya, ngunit hinding-hindi niya mapapatawad ang mga ito sa pagdadawit sa kanyang pamilya. Nanginginig si Ashley sa kanyang boto ngunit sumisigaw pa rin siya, hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Bakas ang pagkainip sa mga mata ni Nicole nang marinig ang tugon ni Ashley. Alam mo kung ano ang sinasabi ko. Ibigay mo ang telepono. Maaaring natatakot si Ashley kay Nicole, ngunit nang maisip niya ang laman ng mobile phone, napangiwi siya. Ang mobile phone ay personal kong gamit. Anong karapatan mo para hilingin na ibigay ko ang phone ko? Hindi na nagabalang ituloy ni Nicole ang pakikipag-usap sa kanya. Idiniin niya ang kanyang kamay sa balikat ni Ashley, pinilit na pakawalan ni Ashley ang kamay sa likod niya. Sa pagkakataong ito, inagaw ni Nicole ang telepono sa kamay niya. Ipinapakita pa rin sa screen ang post na na-upload niya. Ang seksyon ng mga komento ay puno ng mga bastos na tugon na nagsasabing walang hiya si Nicole. Kalmadong lumabas si Nicole sa forum at binuksan ang photo album. Ang unang larawan na nakita niya ay larawan ng kanyang pagtayo kasama ang kanyang mga kapatid. She swiped back, at ang lumabas sa harapan niya ay ang larawan ng kanyang bulling, na si Snow. Sa likod ay ilang nakasave na screenshot ng mga pakikipag-chat kay Snow, na nagsasabi kay Ashley tungkol sa kanyang pangangailangan para sa mga larawan. Hiniling ni Snow sa kanila na humanap ng larawan na maaaring magdulot ng problema kay Nicole. May nakahubad ding litrato ni Ashley na may kasamang middle-aged na lalaki.
Namutla ang mukha ni Ashley nang makita ni Nicole ang kanyang hubad na larawan. Maya-maya lang, narinig ang boses ng isang medyo may edad na mula sa isang tabi. Snow, kaibigan mo ba ito? Dad. Lalong natulala si Ashley nang makita ang adoptive father niya. Tatay. Napangiti si Nicole. Dumating ang ama ni Ashley nang makita niya ang hubad na larawan ni Ashley. Hindi niya palalampasan ang pagkakataong ito, si Ashley ay naging hanky-panky sa kanyang sarili, ngunit siya ay naglakas loob na kumuha ng isang tapat na larawan sa kanya. Dahil iyon ang kaso, ipapatikim ni Nicole kay Ashley ang sarili niyang gamot. Ngumisi si Nicole, dinampot ang cellphone, at sinabi sa lalaki at sa babaeng nasa middle-aged na kasama niya. Kayong dalawa ay dapat na Mr. at Mrs. Holmes. Tingnan mo ang ginawa ng iyong anak. Habang nagsasalita ay itinaas niya ang telepono. Hindi. Natarante si Ashley at kinuha ang phone. Ngunit nakita na ni Mrs. Holmes ang hubad na larawan. Nakita ang dalawa na nakahiga sa kama sa larawan. Ang sino mang tumingin dito ay masasabi kaagad kung ano ang nangyayari. Agad na napawi ang ngiti ni na Mr. at Mrs. Holmes, lumubog ang kanilang mga mukha. Mukhang nagulat si Mrs. Holmes. Anak niya si Jess, pero stepdaughter lang. Si Ricky Holmes ang kanyang biolohikal na ama. Wala siyang pakialam sa kanyang imahe at tinanong si Ricky. Anong nangyayari? Dahil hindi niya kayang magbuntis, nagparaya siya kay Ricky na iuwi ang kanyang anak, umaasang sa hinaharap, kapag matanda na silang dalawa, magkakaroon pa rin sila ng mga anak at apo na maaasahan. Hindi niya inaasahan na ganito pala kaiya si Ashley. Siya ay isang kahihiyan. Tingnan mo ang magaling mong anak. Nakakahiya ang ginagawa niya sa murang edad. Napakalakas ng boses niya na agad na nakakuha ng atensyon. Napatingin ng mga tao sa restaurant. Pakiramdam ni Ashley. Namamatay, lubhang nakakahiya. Nais niyang lumunin siya ng lupa. Hindi maitago ni Mrs. Holmes ang kanyang pagkamuhi at nagngangalit ang kanyang mga ngipin habang nakatingin sa kanyang ampon na anak na babae, na maingat niyang inaalagaan sa lahat ng ito. Ganoon ba ang ginawa mo sa akin? Hindi ka ba naaawa? Pinaghirapan namin ng tatay mo na palakihin ka, pero nakikitulog ka sa mga lalaki. Paano mo nagagawa ang kaiyahiyang bagay? Nakita na ni Ashley na ang pusa ay makakaalis sa bagbalang araw. Ngunit hindi niya inaasahan na ito ay sa harap ng maraming tao. Nais niyang magpakamatay ngayon. Pagtingin niya sa gilid, nakita niyang nanunood si Nicole sa nangyari kay Schadenfreude. Lahat ito ay dahil sa iyo. Nais ni Ashley na mapatay niya si Nicole ngayon din. Pero kasama si Mrs. Holmes dito, nakatago lang siya sa likod ni Ricky. Sa gulat ni Ashley, itinulak siya ni Ricky at ibinagsak ang sarili sa paanan ni Mrs. Holmes at nakiusap, ako ang may kasalanan. Hindi ko inaasahan na gagawin ni Jess ang ganoong bagay sa labas. Pero sana patawarin mo siya sa pagkakataong ito. Sa pagtingin kay Ricky, na ipinagtatanggol pa rin ang kanyang anak, hindi maitago ni Mrs. Holmes ang kanyang pagkabigo at sakit, at sa wakas ay nagpakawala ng isang malamig na ngiti at matikas na kumuha ng isang basong tubig sa mesa at itinaboy ito sa mukha ni Ricky. Mahigpit niyang sinabi sa kanya, kung gusto mo pa rin siyang manatili sa pamilyang ito, makikita ka ng abogado ko bukas magdidiborsyo kami. Kung ano ang ibinigay niya sa kanya sa lahat ng mga taon na ito, babawiin niya ang lahat ng walang kabiguan. No way Ricky would dare to let her divorce him. Ang lahat ng mayroon siya ngayon ay dahil nagpakasal siya sa isang asawang mayamang pinagmulan. Kung hihiwalayan siya nito, mawawala sa kanya ang lahat. Hindi mahalaga kung ang lahat ay kinuha sa kanya. Ngunit kung malaman ito ng kanyang pamilya, tiyak na papatayin siya ng mga ito. Sa pag-iisip nito, niyakap niya ang binti ni Mrs. Holmes at humagulgol. Pakiusap huwag mo akong hiwalayan. Tumalikod siya at walang awa niyang itinuro ang kanyang anak. I promise you na papaalisin ko siya bukas. Mangyaring bigyan ako ng isa pang pagkakataon. Sa lahat ng nangyari sa harap ng kanyang mga mata, kinailangan ni Nicole na i-on ang kanyang telepono at i-record kung ano ang nangyayari. Hindi na nakatiis si Ashley nang marinig niyang inabandona siya ng ama. Agad na sumabog ang mga hinaing niya sa mga taong ito habang galit na pinagalitan niya si Ricky. Iniwan mo ang iyong anak para sa isang babae, anong ama ka? Kabanata 58. Nang matapos ay umiyak siya at sinunggaban si Ricky. Isang nakamamatay na tingin ang sumilay sa mga mata ni Ricky. Binitawan niya ang isang kamay para hawakan ang buhok nito at isinandal ang ulo sa dingding. Napasigaw si Ashley at nawala ng malay. Bastos! Paano mo makakagat ang kamay na nagpapakain sa iyo? Pinalis ni Ricky ang alikabok sa kanyang manggas, puno ng disgusto ang kanyang mga mata. Natakot si Mrs. Holmes sa kanyang nakita at gustong umalis. Nang makitang gusto na niyang umalis, muling kumislap ang mga mata ni Ricky ng nakamamatay na tingin. Hinawakan niya ang damit ni Mrs. Holmes at inabot ito upang sakalin ito. Kahit gaano kaitigas si Mrs. Holmes, babae pa rin siya. Hindi siya tugma kay Ricky.
Hinawakan ng lalaki ang kanyang batok gamit ang magaspang na kamay at pinagbantaan siya. Papatayin kita ngayon kung gusto mo akong hiwalayan. Sabihin mo sa akin hihiwalayan mo pa ba ako? Duguan ang kanyang mukhang pamatay na mga mata, at para siyang baliw. Nang makitang hindi ito nagsasalita, napangiti si Ricky at hinigpitin ang hawak. Takot na takot ang mga bisita sa restaurant kaya napabuntong hininga sila sa kaba. May tahimik na tumawag ng pulis. Nosakal, ang mga mata ni Mrs. Holmes ay umikot pabalik sa kanyang ulo. Sa sandaling iyon, isang mapait na boses ang sumigaw, ganito ba dapat ang isang lalaki? Natigilan sandali si Ricky, halos makalimutan niya ang presensya ni Nicole. Sa sandaling ibinaling niya ang kanyang ulo, nagsagawa si Nicole ng isang roundhouse kick, na tinamaan ang kamay na ginamit niya upang sakalin si Mrs. Holmes. Pagkatapos ay hinawakan niya ang kanyang mga kamay at pinaikot iyon sa kanyang likuran. Kasunod ng dalawang malutong na kaluskos, ang magkabilang joint ng braso ni Ricky ay na-dislocate. Aah! Napasigaw si Ricky sa sakit at pilit na nilalabanan. Sinundan ni Nicole ang isang hampas ng kamay ng kutsilyo sa likod ng kanyang leeg, at siya ay bumagsak sa lupa na may isang kalabog, hindi gumagalaw, si Mrs. Holmes ay nahulog sa lupa sa takot. Nagulat lang siya matapos man-neutralize si Ricky. Salamat, salamat. Ang babaeng ito ang nagpakita sa kanya ng litrato. At ito rin ang babaeng dumating para iligtas siya. Nadama ni Ginang Holmes na may utang siyang malaking pabor sa kanya. Iyon ang pinakamaliit na magagawa ko. Ang gayong hamak ay hinahatulan ng lahat. Pinagmamasdan si Ricky na hindi kumikibo, dahan-daang tumayo si Mrs. Holmes. Ngayon, ano ang dapat kong gawin? Lahat ng nangyari ngayon ay biglaan na hindi niya alam kung ano ang gagawin. Nang makitang may tumatawag, maigsi na paliwanag ni Nicole sa kanya. May intensyon siyang pumatay, at mayroon kang ebidensya ng kanyang pagdaraya. Hiwalayan mo siya at iwanan siya ng wala, at pagkatapos ay ipadala siya sa bilangguan sa nalalabing bahagi ng kanyang buhay. Para naman kay Ashley, siya ay mapapaalis sa pamilya, na siyang nararapat sa kanya. Salamat, niligtas mo lang ang buhay ko. Kung mayroon man akong magagawa para sa iyo, gagawin ko ang lahat ng makakaya ko para sa iyo. Nakita ni Nicole ang taos-pusong tingin ni Mrs. Holmes sa kanyang mukha at alam niyang dapat siyang maging mabuting tao. Nakangiting sabi niya, ayos lang. Sana magkita ulit tayo. With that, tumalikod na si Nicole at aalis na sana. Nag-isip sandali si Mrs. Holmes. Mabilis siyang naglabas ng maliit na pendant at inilagay sa palad ni Nicole na nakangiti. Kunin mo ito, maaari mong mahanap ito kapaki-pakinabang balang araw. Kung kailangan mo ng tulong sa hinaharap, dalhin ang pendant na ito para makita ako sa Summerworth residence. Tandaan, Bond ang apelyido ko. Nang hindi na hinintay na tumanggi si Nicole, mabilis na lumingon si Mrs. Holmes at hinanap ang mga security guard. Bahagyang nakakunot ang noo ni Nicole habang nakatingin sa pendant sa kamay niya. Hindi nagabala na sundan si Mrs. Holmes, inilagay niya ang pendant sa kanyang bulsa at bumalik sa kanyang mesa. Nang makita siyang nawala ng napakatagal, hindi napigilan nina Samuel at Spencer na magtanong, saan na kayo nagpunta ng ganoon katagal? Nakasalubong ko lang ang isang kakilala, at nagpunta ako para asikasuhin ang ilang bagay. Kumunat ang noo ni Nora sa narinig. Sino yon? Schoolmate mo. Nang maramdamang may alam si Nora, pinaikit ni Nicole ang kanyang mga mata. Oo, si Ashley iyon. Oo nga naman, natigilan ang ekspresyon ni Nora, at awkward siyang nagtanong, oh, siya pala, hindi ba siya matalik na kaibigan ni Snow? Kilala mo siya ng husto. Tumaas ang isang kilay ni Nicole na tila naghihintay ng sagot niya. Naramdaman ni Nora na may mali at mabilis na humiwalay kay Ashley. Na, ilang beses ko lang siyang nakilala noong kasama ko sina Snow at Rain. Oh, alam ba ninyo ni Snow na courtesan si Ashley? Saglit na hinalo ni Nicole ang katas na parabang binabanggit lang niya ito. Ano? Natigilan si Nora. Kumunat ang noo ni Spencer. Talaga, hindi ako makapaniwala na nabubuhay siya sa ganoong kabagsik na buhay. Talaga, nakakadiri. Binigyan ni Samuel ng masamang tingin si Nora. Mas mabuting layuan mo na sina Snow at Rain simula ngayon. Naghalo sila ni Ashley. Masasabi mo ang kanilang mga karakter sa pamamagitan ng pagtingin sa kanilang mga kaibigan. Sila at ang iba pang mga kapatid ay hindi kailanman nagustuhan ang pamilya ng kanilang pangalawang tiyuhin. Nagdagdag ng panggatong si Nicole sa apoy. Sabi nga, I think you are a good body of Snow and Rain. Kamakailan ay nakikisalamuha ka sa kanila pagkatapos ng paaralan. Tama ba ako, Nora? Sa pagbanggit nito, hiniling ni Nora na putulin niya ang dila ni Nicole. Ang dahilan kung bakit siya naging malapit kay Rain at Snow ay dahil kay Nicole. Kung nalaman ng kanyang mga magulang na tahasan niyang pinuntirya si Nicole, tapos na siya. Kaya sinubukan niyang gamitin sina Snow at Rain para gawin ang maruming trabaho para sa kanya.
Pero gustong sabotahe siya ngayon ni Nicole. Walang paraan na papayag siyang mangyari iyon. Sa isiping iyon, napangiti si Nora. The reason I mingle with Snow and Rain is that we care about you. Huwag mo kaming pababayaan sa buwan ng pagsusulit na ito. Kung hindi, matutuwa si Uncle Dylan at iba pa. Matalinong sinipa ni Nora ang bola pabalik sa court ni Nicole. Dahil alam mo iyon, bakit ka pa rin lumalapit sa kanila? Tanong ni Nicole, novel drama. Kabanata 50. Naninigas ang ekspresyon ni Nora nang mapagtanto niyang naghukay siya ng butas para sa kanyang sarili. May naramdaman din si Spencer, ang kanyang mukha ay mabagsik. Kung ano man ang dahilan, Nora, mula ngayon kailangan mong lumayo sa kanila. Talagang. Pumayag din si Samuel. Walang magawa si Nora, at nag-aatubili lang siyang sumagot, nakuha ko. Ed asterisk man Nicole. Makikita mo, kahit layuan ko sila, may paraan ako para matarget ka ni Snow at Rain. Tahimik na napangiti si Nicole nang makita ang galit ni Nora. Tina-target siya ni Snow, Rain, at ng kanilang mga kasamahan nang walang dahilan alam niyang may tao sa likod nito. Dapat ay kinasusuklaman ni Nora ang pamilya ni Uncle Dylan, ngunit naging malapit siya sa kanila. Hindi kinailangan ng isang rocket scientist para malaman kung ano si Nora. Makalipas ang kalahating oras, natapos na sila sa pagkain, at nagpunta sina Spencer at Samuel sa cashier para magbayad. Naunang lumabas sina Nicole at Nora para makalanghap ng sariwang hangin. Si Nora ay nagtatampo at masama ang loob na makita si Nicole. Sa puntong ito, isang lasing na lalaki ang lumabas sa likuran niya at binatukan si Nora. Oo, muntik nang mahulog si Nora mula sa pagkakabunggo. Tumangala ang lasing na lalaki. Nang makita niya si Nora na nakasuot ng pulang damit, sinundan niya ito. Wow! Nakakaakit ang hilanghing mo. Bakit hindi magsaya magkasama, eh? Isang evil smile ang pinakawala ng lalaki habang naglalakad papunta kay Nora. 3 hanggang 5 lalaki, na mukhang bata mayaman at lasing din, ang lumabas pagkatapos ng unang lasing na lalaki. Ang mga ordinaryong tao ay masyadong natatakot na gulo sa kanila. Kaya ang mga dumadaan ay nakayuko, nagkukunwaring hindi ito nakikita. Kayong lahat, huwag kayong lalapit sa akin. Takot na takot si Nora at nagtago sa likod ni Nicole nang hindi nag-isip. Nakita ng mga lalaki si Nicole mas maganda siya kay Nora at sa isang iglap ay nagliwanag ang kanilang mga mata. Ang ganda niya. Hoy beauty, may hinihintay ka ba? Gusto mo samahan kita? Si Nicole ay mukhang labis na naiinis, nagtataka kung bakit patuloy siyang nakakaharap ng mga kasuklam-suklam na lalaki ngayon. Ibinalik niya ang tingin kay Nora sa kanyang likuran gamit ang gilid ng kanyang mga mata, pakiramdam niya ay itutulak siya pabalik at hayaan siyang harapin ang problema ng mag-isa. Ngunit sa pagkakataong ito, tumabi na ang lalaking iyon at tumabi kay Nicole. Ang baywang at binti ng putakti na ito, oh Diyos ko, talagang napakaganda mo. Beauty, pupunta tayo. With that, inabot niya at hinawakan ang mukha ni Nicole. Itinagilid ni Nicole ang ulo para iwasan ang kamay nito. Akmang kikilos na siya, nang galing sa likuran ang galit na boses ni Samuel. Anong gagawin mo sa kapatid ko? Samuel. Umikot si Nora at tumakbo papunta kay Samuel para humingi ng tulong at aliw. Ngunit walang oras sina Samuel at Spencer para kay Nora. Tumakbo sila at pinagtanggol si Nicole sa likuran nila. Noong una ay gusto ni Nora ang kanilang proteksyon, ngunit ngayon ay nasa labas na lamang siya ng kanilang proteksyon na bilog. Nasasaktan siyang makita ito. Noong unang panahon, siya ang paborito ng kanyang kapatid. Pero ngayong nasa panganib na sila, si Nicole lang ang nakikita ng mga kapatid niya. Kahit na ang mga maalay na lalaking iyon ay matagal nang nakalimutan ang kanyang pag-iral at napatitig kay Nicole. Na nakadilat ang kanilang mga mata. Parang pati ang mga hooligan ay pinaalis siya. Boss, tara na. Nang makita ang dalawang lalaki na sumasangga kay Nicole, sinabi ng isang kaibigan ng unang lalaki na nakayuko ang ulo. Lahat tayo ay may isa masyadong marami. Hindi tayo makakakuha ng anumang kalamangan. Ang unang lalaki ay bumulong sa pagkadismaya at hinayaan lamang siya ng kanyang mga kaibigan na tulungan siya palayo. Mabilis na humingi ng paumanhin ang lalaking nagsalita. Ang lahat ng ito ay hindi pagkakaunawaan. Ngayon lang namin nakita na ang kapatid namin ay napakaganda at gusto siyang kausapin. Galit na galit sina Spencer at Samuel at sabay-sabay na napangiti, kakasabi mo lang ba ng kapatid mo? Nagulat ang lalaki at mabilis na bumulong, sige, sige. Ito ay ang iyong kapatid na babae. Okay. Pagkaalis ng mga lalaking iyon, nakahinga ng maluwag si Samuel. Bumalik ang tingin niya kay Nicole. Ayos ka lang ba? Novel drama. Napatingin si Nicole sa kanila. Nakakataba ng puso na malaman na tapat sila sa pagprotekta sa kanya. Umiling siya at sinabing, ayos lang ako. Wala silang magawa sa akin. Noon lamang naalala ni na Samuel at Spencer na nagsasanay si Nicole ng mga diskarte sa pagtatanggol sa sarili.
Hindi maiwasan ng dalawa ang magkamot ng ulo sa kahihiyan. Nabalisa ako nang makita ko ang mga taong nakapaligid sa iyo, nakalimutan na natutunan mo ang mga diskarte sa pagtatanggol sa sarili. Mukha namang walang guileless at cute ang dalawa. Hindi maiwasan nilang tatlo na mapatingin sa isa't isa, halos hindi nila napapansin ang pag-iral ni Nora. Alam na ngayon ni Nora na ninakaw ni Nicole si Samuel. Damn Nicole! Let's siguradong sisipain kita sa pamilya. Bumaba ng taxi ang magkapatid na Riddle at lumabas ng restaurant. Lingid sa kanilang kaalaman, may isang pares ng mapupungay na mata na nakatingin sa kanila sa isang sasakyan mula sa malayo. He was here to meet a customer, not expecting to see Nicole and a few kids dining together. Nabigla siya, tila walang dahilan, nang makita niya ang kanilang tawanan. Habang pinapanood si Nicole at ang iba pa ay nawala sa malayo, sinabi niya kay Max, alamin kung sino ang kambal. Dahil ba may nagustuhan na siya at gustong i-cancel ang engagement. Hindi niya alam kung bakit kumikilos ang puso niya sa tuwing naiisip niya ito. Hindi na kailangang magtanong ni Max para malaman na si Nicole ang tinutukoy ni Jared. Pero ang ipinagtataka niya ay kung bakit parang nena si Jared na para bang ginawa siyang cuckold nang makita niya si Nicole at ang dalawang lalaki na magkasama. Mukhang masyadong nag-aalala ang amo niya kay Nicole. Sa pag-iisip nito, pinaikit ni Max ang kanyang mga mata ng may pag-iisip. Kabanata 6 na po. Bumalik si Nicole sa kanyang dorm room, inabot sa kanya ang pagkain na dinala niya para kay Lulo, at umupo para panoorin si Lulo na nakikipaglaban sa mga keyboard warrior na iyon. Nakita ni Lulo na bumalik si Nicole at ngumiti sa kanya. Hoy, bumalik ka. Tumango si Nicole. Eto na. Kumain ka na, baka lalamigan ka. Tumingin si Lulo sa kanyang balikat, at nagningning ang kanyang mga mata nang makita ang takeaway na packaging. Nicole, paano mo nalaman na noon pa man ay gusto kong subukan ang pagkain ng The Grove? Sinubukan ko ng maraming beses ngunit hindi makakuha ng reserbasyon. Hindi ko ini-expect na ihahatid ito ngayon. Tumaas ang gilid ng labi ni Nicole nang sabihin niya, subukan mo kaagad kung gusto mo. Masayang kumuha ng tinidor si Lulo at nagtago habang pinupuri ang chef na si The Grove para sa kanyang galing sa pagluluto. Sa kalagitnaan ng pagkain, bumagal siya at maingat na tinanong si Nicole, alam ko na magkapatid si Samuel at Spencer, pero may usap-usapan na may koneksyon din sila kina Snow at Rain. Kaya ikaw, Snow, at Rain ay halos nahulaan na ito ni Lulo. Gusto lang niyang kumpirmahin ito. Sabi ni Nicole sa walang pakialam na tono ng boses. Sila ay mga anak na babae ng aking pangalawang tiyuhin. Nanlaki ang mga mata ni Lulo sa pagtataka. Magpinsan kayo. Humalukip-kip si Nicole, lumipad ang mga mata sa malayo. Well, magkamag-anak kami, pero hindi namin masyadong kilala ang isa't isa. Napatingin si Lulo kay Nicole at natigilan. No wonder kamukha ni Nicole si Snow at Rain. Pero mas maganda pa rin si Nicole kaysa sa kanila. Kasama sina Spencer at Samuel bilang kanyang mga celebrity brothers at Snow at Rain na sikat sa paaralan bilang kanyang mga pinsan, si Nicole ay naging low-key sa loob ng mahabang panahon. Hindi niya binanggit ang lahi ng kanyang pamilya. Ang mga girong iyon sa campus ay walang nakitang kapaki-pakinabang na impormasyon. Ngunit matapang nilang inangkin na si Nicole ay isang walang tao. Nagsimulang humanga si Lulo kay Nicole. Ngunit may pumasok sa isip niya, at nag-aalinlangan siyang nagtanong, dahil kapatid mo si Samuel, bakit hindi mo sabihin sa lahat? May nag-post ng larawan ninyo sa forum ng paaralan. Sinasabi ng mga tao na nakikipag-date ka sa dalawang lalaki sa parehong oras, biglang tumigil si Lulo. Kung tutuusin, ayaw niyang marinig ni Nicole ang mga masasamang komentong iyon. Napaisip sandali si Nicole at ibinato kay Lulo ang telepono. May isang video na maaaring makita mong kapaki-pakinabang. Noong una, wala siyang balak na ilabas ang video clip. Pero ngayon, naramdaman niyang masyadong magaan na parusa ang pagsipa kay Ashley. Dahil idinawit nito ang kanyang mga kapatid, hindi niya itutuloy ang bagay na iyon hanggang sa wakas. Tungkol saan ito? Binuksan ni Lulo ang telepono at natigilan nang makita ang video ni Ashley na galit na pinagsabihan ng kanyang madrasta, novel drama. Diyos ko, hindi ko akalain na gagawa ng karumal-dumal na bagay ang bullying girl. Kapag lumabas na ang mensaheng ito, walang magbabasa ng post ko. Dahil doon, sinimulan ni Nicole na tanggalin ang kanyang quote. Bakit hindi ko naisip iyon? Ang talino mo talaga, Nicole. Ilang oras na siyang nakikipagtalo sa mga tao ngunit walang pakinabang. Hindi niya inaasahan na malulutas ni Nicole ang krisis pagkatapos lumabas ng ilang sandali. Pero ayaw mo ba talagang ipaliwanag ang relasyon niyo ni Samuel at Spencer? Umaasa pa rin si Lulo na sasabihin niya ang totoo ng mas maaga para hindi siya murahin ng mga kaklase niya. Tamad na sumandal si Nicole sa kanyang upuan, pinulot ang isang hibla ng kanyang buhok, at marahang kinalikot iyon.
Kung alam nilang galing ako sa Riddle family, they would definitely ask me to pass their love letters to my brothers. Iyan ay masyadong maraming problema. Hindi ko makontrol ang sinasabi nila. Maaari nilang sabihin ang anumang gusto nila hanggat hindi ito nakakaapekto sa aking buhay. Tiyak na gagawa siya ng aksyon kung makakaapekto ito sa kanyang buhay. Naiintindihan naman ni Lulo. Ang magkapatid na Riddle ay kasing sikat ni na Harvey at Gary sa Royal Creek Institute. Sa personalidad ni Nicole na umiiwas sa problema, tiyak na ayaw niyang maging kasangkapan sa pagpasa ng mga liham ng pag-ibig. Pagkatapos ay i-upload ko ang video na ito ngayon, pinipiga ang iyong mga post, sabi ni Lulo na may pananabik. Hawak niya ang telepono sa kanyang kamay na parang isang matuwid na mandirigma na may hawak na espada ng tagumpay, handang magpatuloy sa pakikipaglaban na antig si Nicole nang makitang tinulungan siya ni Lulo na linisin ang kanyang pangalan. Noon lang, bumalik si June at tinulak ang pinto. Nang makita niya si Nicole, puno ng halo-halong damdamin ang kanyang mukha at tinanong niya, ano ang relasyon mo ni Samuel? Hindi siya pinansin ni Nicole at dumiretso sa banyo, handang maligo at saka humiga. Hindi itinuloy ni June ang tanong niya. Hindi siya nag-aaral sa mesa gaya ng karaniwan niyang ginagawa ngunit nakahiga sa kama at tinakpan ang kanyang ulo ng kubrekama. Paglabas ni Nicole sa shower ay pasimpleng pinatay ni June ang ilaw. Habang nagpapatuyo ng buhok, nagulat si Nicole nang makitang maagang natulog si June. Pero wala pa rin siyang sinabi. Tinatimad siyang sumando sa headboard at kinuha ang kanyang telepono para tumugon sa mga mensahe ng kanyang mga kapatid. Hiniling niya sa kanila na ihatid siya sa gate ng paaralan. Nagpapadala sila ng mensahe sa kanya, nagtatanong kung nakarating na ba siya ng ligtas. Sumulyap si Nicole kay June at sumagot kay Samuel. Kilala mo ba si June sa klase natin? Halos agad-agad siyang sumagot, hindi. Pinag-isipang mabuti ni Nicole si June, na nakapatong sa kubrekama. Hindi na siya muling nag-reply sa mensahe. Nag-iisang umalis si June sa kwarto kinaumagahan. Napansin ni Nicole ang kanyang mapupula at namamaga na mga mata, para siyang naiiyak. Napansin din ni Lulo na umiiwas si June sa kanyang mga mata. Kaya naguguluhan niyang tinanong si Nicole, ano ang problema ni June? Sobrang pula ng mata niya. Tumingin si Nicole at walang sinabi nang umalis si June. Hindi na muling nagtanong si Lulo. Mabilis siyang nagpunta para i-follow up ang post kahapon. Oh my God! Nicole, ikaw ay nagtagumpay. Sa sandaling nag-online ang video clip ni Ashley, nagwala ang forum. Walang interesado sa iyong larawan ngayon. Maraming salamat mga kamaster sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.